Bumaligtad na ang apat sa tinaguriang 18 maleta boy sa akusasyong pagdadala ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Pero tingin ng kanilang abogado, nagkasuhulan kaya may laglagan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Binawi ng nasa 4 na miyembro ng 18 so-called Maleta Boys ang mga pahayag nila kaugnay ng flood control kickback scheme. Sa mga bagong testimonya nila, ang pagbawi ay dahil daw sa pag-ulan ng mga kaso at banta laban sa kanila. Blackmail kung ituring ng isa ang umano'y paunang testimonya na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga politiko bilang mga dating tao umano ni former Congressman Zaldico. Kinumpirma ng abogado ng grupo ang sinasabing recantation at tila nagpaalam din daw ang isa sa kanila kay Attorney Levito Baligod. Nagsorry daw ito dahil sa umano'y naranasang temptation. Paratang ni Baligod, may offer daw mula sa hindi niya pinangalanang kampo at matagal na raw silang sinusuhulan. Alam nyo, yung mga forces of the government, pinupuntahan pati kamag-anak nila, asawa, yung pamilya, kapitbahay, no? So iba-iba yung pumasok sa kanila. Naiintindihan daw niya ito at tignan na lang din daw kung may iba pang babaliktad. Pero huwag din lang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gusto isagawa kaya ginawa nila ito sa or na pinilit o tinakot sila or pinumbesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi. Humihingi ng paglilinaw ngayon si dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson kung sino-sino ang 4 na binawi ang testimonya. Hindi raw kasi maliwanag ito sa mga report. 8 sworn statements kasi ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa nilulutong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dami raw ng pabago-bagong testimonya ng grupo, hindi na raw malaman kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Giit naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo, salamat daw sa Diyos at naliwanagan ang isipan nila. Expected ko na ho yun na magre-recant sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Nahaharap sa patong-patong na reklamong perjury at cyber libel ang 18 so-called Maleta Boys. Pero iaatras na ni dating Senator Sonny Trillanes ang mga kasong isinampa niya laban sa kanilang 4. Nakikisimpatya raw siya bilang dating sundalo at sana ay may natutunan daw silang mabigat na leksyon dito. Sabi naman ng Department of Justice, nasa korte na raw ang desisyon kung ano ang gagawin sa mga kaso laban sa 18 so-called Maleta Boys. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.